wa din ang atong nandang bisita matag Birnes. Dili kanunay apan Birnes ko na ako schedule na siya. Ditso na sa weekend. Sir Eric Espina. Anyway, maghisgot tag laing issue. Of course ato gyapong mahapit ning issue sa graft and corruption kay ugma pohon dako ning kalihukan dito sa kauluhan mga higala. Kini divided lang yun Kaya na may grupo diya sa kanang rally sa Domingo pohon nga kuan lahi sa agenda. Duterte lang agenda, anti-Duterte pa. Uni ang organizer ko ambot ko kinsa nag-organize ani. Welcome ko mga DDS. Di ba kani mag-away na hinoon ito? Magyod tayo hinungdan nga nasod mo ni magpadayon mga higala. And by the way, akong i-greet og advance happy birthday akong suod nga higala, membro ni sa The Sikis Boys, Dr. Jojo Flordelis. He will be celebrating his birthday tomorrow. So, happy birthday in advance. Gikan ka na mo, mga kauban mo sa Sikis Boys o usab sa The Parklin Brothers. Dr. Jojo Flordelis. Okay, padayon ta. Kining balita karon sa Sunstar mga higala, nindot ni. Matod pa sa balita. Cebu powers Central Visayas as Philippines' top economic engine. Mao kunoy nag-una nga makinaba nga naghatag og kayuhan sa ekonomiya sa nasod. Kita ang nag-una. Central Visayas led by Cebu Province. Ato pa kay Central Visayas, duha naman lang ni ka probinsya. Bohol ug Cebu naman lang ni. Kay ang Siquijor tuwa naman sa Negros Island region. Apan kita, Central Visayas, ang Cebu mo'y mi gawas nga usa sa fastest growing regions in the country. At the 2025 Philippine Economic Briefing in Cebu City niadtong Huwebes, kagahapon mga higala, government officials praised the region's economic performance but also warned of risks that could undermine its progress. Gidayeg ta nga kitay dakong makina nga nagpadagan aning ekonomiya sa Pilipinas. Nya kita diri sa Cebu mo'y kuan kanang fastest growing mga higala apan dunay risgo. Atong i-paibaw usan ning risgo. Suma pa sa Department of Finance mga higala, Central Visayas grew 7.3% in 2023 and 2024. 7.3%, the fastest among all 17 regions. Kinakusganta sa 17 ka mga rehiyon. Then i-appeal na. The growth figure, i-appeal juday, included Negros Oriental and Siquijor, the original Region 7, mga higala. Nga appeal gyapon sa Region 7, angtod ni atong Hunyo 24. Kay ni atong Hunyo 24, si Presidente Bongbong Marcos may pirma na ining Republic Act 12,000 reviving the Negros Island region with Negros Occidental, Negros Oriental, and Siquijor as its provinces. So dili ni atong Hunyo mga higala 2024 human gyud pagpirma sa presidente sa Republic Act 12,000. Ang Negros Island region, separate region na siya mga higala, naglangkob sa Negros Oriental, Occidental, o Siquijor. Duha na lang ang naimilin sa Region 7. Ang pangutana,
Giunsa man sa Central Visayas nga misulbong man siya, misulbong siya ahead of the rest of the Philippines. Kinakusgan, kinapaspasan nga mitubo. 7.3%. Giunsa man. Okay, na-breakdown. Cebu factor. Finance Secretary Ralph Recto credited Cebu for much of the momentum. Iyang gihulagway nga the province is the front and center of the country's growth story. Matod pa ni Recto, quote, Cebu has outgrown its role as a regional hub. It now stands as a national powerhouse that competes, creates, and connects the entire Philippines to the world. Bugat kayo, no? Philip. Midugang siya nga economic data must translate into every gains for residents. The numbers are promising, but people must feel it on the ground. Better jobs, better wages, and better services. Kinahanglan mabatyag ganing kusog nga pagtubo na to sa mga tao kuno yanong lungsuranon, reality on the ground. Pinagi sa maayong mga trabaho, better jobs, maayong nga sweldo, better wages, o better services. Kani mga tawa na huwag ni kasabot. Maklaro man sa sinultian lang. Lahi ang ilang pananaw ba? Kuha man, centralized perspective, from a highly centralized perspective ng ilaha mga igala. Mo nang dili na sila uyo na ng federal form of government. Di man sila katugkad na. So ang ilang pananaw, pinaagi sa mata sa usa ka tawo nga ang iyang nakita ang panggobyerno kaning existing karon way lain kani region. So promising kuno ang figures, no? The numbers. Pero people must feel it on the ground. Better jobs, better wages, and better services. What's powering the region's growth? Unsa man kuno'y nag-power sa pagtubo sa rehiyon? Kung kuno ni mga igala, economic rise comes from a mix of old and new industries. Tourism. The region is close to pre-pandemic levels in domestic tourism, reaching 98% of the 2019 volumes, while local travels has surged. Foreign arrivals remain uneven. South Korean visitors, once the top market, fell 30% in April to June, showing global tourism remains volatile. So, tourism. Ikaduha, technology. Cebu now accounts for 15% of the nation's full-time information technology and business process management, IT, BPO workforce. To keep its lead, the Philippine Economic Zone Authority launched its first AI Tech Academy, which aims to transform 45 eco-zones into advanced manufacturing and artificial intelligence hubs. So mao kuno ni ang ikaduha gikan sa tourism, technology, unya gihatag og credit ang national nga agency, this is Philippine Economic Zone Authority. Niya na kuno'y AI Tech Academy, mga higala. Shipbuilding. Cebu is a major shipbuilding facility, is home to a major shipbuilding facility. Japanese firm Tunishi recently built the world's first methanol-powered bulk carrier in Balamban, marking a milestone for green shipping. Unya, infrastructure. Billions of pesos are being poured into transport and logistics projects. Pangyapon, national credit gyapon eh. Billions of pesos are being poured into transport and logistics projects, including the Cebu Bus Rapid Transit,
the Cebu International Container Port, the Bohol Panglao International Airport upgrade, and the planned Cebu-Mactan Fourth Bridge and Coastal Road, which are expected to reduce airport travel time. Kining tanan, these projects strengthen Cebu's role as both a logistics hub, handling more than 80% of the nation's shipping capacity, and a technology gateway. Unya kini si Undersecretary sa Department of Economy, Planning and Development mga igala, Carlos Bernardo Abad Santos, mingon, pulso kuno sa riyon. Inflation 3% in August within the government's 2.4% target. So 3% kuno ta in August. Underemployment down to 6.5%. A sign of better job quality. Unemployment 6.1%. Poverty fell from 27.6% in 2021 to 17.3% in 2023. The government hopes to cut it to single digits by 2028. National gyapon nga ilahang credit kuno nila ba. Kanang BRT wag yun nagikatampo pa sa ekonomiya sa Region 7 pagkakaron. Pero iyang ngon nga gibubuan kuno lag billions kuno may hinungdan kami tubo ang Cebu. Tanawa ra kuno sa kabutabong. Anyway, padayon ta. Unsa may risgo kuno sa unahan? Despite the upbeat growth numbers, officials flagged risks that could hit the region. Bisan pa sa upbeat growth numbers, makapadasig nga numbers sa pagtubo na ako no'y risgo nga posibleng maigo sa riyon mga igala. Unsa man global headwinds. The U.S. economy is shifting trade and monetary policies that could ripple through export markets. Usa ni sa mga risgo. U.S. economy. Shifting trade and monetary policies mga igala. Kuan siya, dili lang ni Cebu. Tanang mga nasod ni. Unya ugma igo ang Cebu ni ini. Nadamay rata. Manay klarong istorya. Agricultural limits. Kini tinuod ni, shortfalls in farm output could strain food supply and increase inflationary pressures. Di gyapon takaingon nga tungod na to ni. Kay mag-agad man ta sa national government aron motubo ang atong agriculture mga higala. Pero mao ni ang mga risgo kuno sa kining risgo sa pagtubo sa Region 7. Foreign investment slowdown. Hinay kunong foreign investment. With foreign direct investment falling, the region's growth may rely more heavily on local capital. So may labot na ito yung foreign direct investment. Ang foreign direct investment, mga igala na sa stock market, wa may gatukod og building diri nga taga nga langyaw nga makasud og trabaho ang mga tao. And even recovery in international tourism. Di kuno uneven. So dependence on a few markets such as South Korea makes the tourism industry vulnerable to external shocks. Apan matod pa ni Undersecretary Santos, reforms in water security, green energy, and social protection are underway to make growth more sustainable. A community-based monitoring system is also being rolled out to ensure government aid reaches families most in need. Unsa may outlook, panlantaw sa unahan. The government projects inflation will remain within 2-4% target range.
Exports may rebound by the last quarter of 2025 as global demand picks up and the Philippines benefits from new trade deals including the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership. Santos praised the region's progress but urged caution. Great work, Region 7, matod pa niya, but our work is far from complete. Central Visayas is firmly on the path to sustainable and inclusive development, propelled by an empowering and technology-driven economy with transparency and accountability. Why this matters beyond Central Visayas? Ngano kunong importante ni dili lang sa Central Visayas kutob. Central Visayas growth is not just a regional story. Cebu's transformation into a national economic powerhouse means its performance now influences national growth. As a logistics hub, its ports and airports are critical to trade. As a technology hub, the IT BPM workforce connects the Philippines to global industries. And as a tourism hub, its rebound can lift service sector jobs across the country. The challenge is ensuring the benefits reach all, from workers in BPO offices and shipyards to farmers and small businesses in the countryside. Ang akong ika-istorya ni mga higala, pasagdi lang may. Mo ang panawagan, bisan sa Malacanang, mo istorya si Sir Lito dito. Sa pasagdi lang may. Di may mangayo ninyo, pasagdi lang may. Di may mangayo, pasagdi lang may. Kami lang say maghimo sa mga negosyo dire. Kami mo padagan. Mutampo lang mi sa national economy. Pila minyo pa ngayon, 25%, ihatag na mo. Pero kaysa magsamok-samok mo dire, kamoy nakapugong o nganong di may mutubo. And I agree 100%. Despite a highly centralized government, mga higala, ang Cebu manggod, for the benefit of those who are not knowledgeable, ang mga kining mga ruska nga nagpugong aron mobuhagay ang ekonomiya sa Cebu na gitangtang na panahon sa nagobernador si Lito Osmeña. Kanang Cebu Club Filipino de Cebu Golf Course, dako na sa prime lot. Gikuha nagbalik sa provincial government ubo sa panahon ni Lito Osmeña. Kana ayala. Kanang SM nga kinadak-an na pagsugod gud niyan ang mga negosyante sa Cebu nabalaka kay mag-unsa na lang ilang negosyo kay higanti ning muso dire. Kuan ko na siya. Kung masayop 14.8 hectares kanang the whole area. SM kanang original nga SM nga miabot dire. SM City. Mao na nakapabuhagay sa atong ekonomiya. Ni atong higayon na ang atong gross domestic product, mga higala, taas pa itandi sa national average, taas pa sa national average, mga higala. Murag double. Ug makita nimo na sa kanang behavior sa mga tao ba. Samtang inferiority complex na itong higayon na hamugiron taga Cebu, kita murag may ilunggo. Kanang economic factor, mga higala mo kuan na siya, mo influence na sa behavior sa mga tao. Kana ding ginapiko, ginapala. Sangin lang na itong mga ilonggo ng mga abugiro. Tungod man na kay niadtong panahon na ang ekonomiya sa Pilipinas, agriculture-based economy, agrikultura. So ang mga taga-Negros,
Mamugiro kay dagha man kwarta sayo na ka akong uyuan. Akong uyuan ha, half brother sa akong papa. Nakaduyog sila ni Matt Monroe. Matt Monroe, tiguang naman sila. Giimbitar si Matt Monroe kay na birthday ang asa sa mga asindiro dito sa Negros. Ga birthday dito sa Bacolod. Victorias. Dapit. Ga birthday niya ang entertainer nga ilang gikuha si Matt Monroe. Una gadto akong uyuan, gitaristam to. Na sila'y banda na may tawagan na ron, kumbo na sa una. Membro siya sa kumbo. Sila'y nagduyog ni Matt Monroe. So, pa maabot si Matt Monroe, gipadaan na itong mga kanabang pisa ba, na nuta. Dinuta man na, di man siya kabombasa na. Widow man ang iyang pagitara. But kay ba yun? Sayo kayo mo kanang bitang dali ra kayo mo sipra. Mga gitarista nga mga wagoy wa mang eskwela o eskwela kanang music. Makaduyog na sila. Sayon kayo na sila musipra. So, pag tukar ni Matt Monroe dito, ang mga membro sa ilang kumbo nang nagko ang kuha na sila, di na sila mudawat og membro nga di kiba mabasag nuta. Para ito nga akong uyuan. Si Matt Monroe nakaingon nga, nawada siya trabaho kadiyo to eh. Hindi naman siya membro sa kumbo. Ang membrohon ng management nila sa banda kanto namang kahibaw basag nuta. Pero the point is, siya nagka-birthday ang international singer imong imbitaron, aron lang mo entertain sa imong bisita. Ginapiko, ginapala. Kaya magkadato man yun. Kanang ako mga kaliwat na adito ron. Ilunggo na. Manguli og pista kay kani taga Bohol bisag asa dapita sa kalibutan, manguli man nagpista. Inig panguli na, bata pa ko, sila mo'y hamugaway ba? As far as I can remember, mga higala. Inig panguli nila, mag-istorya sila ng tinaig manok. Kana bang Toledo ba? Gikan sa Toledo pa doon diri sa syudad. Ari sa Kuan Agi. Kining Mananga. Tinaig manok niya. Kay zigzag man na pangpang ba. Istorya to sila niya ang ilang kanang mga gisulob nila kanang advance ba when it comes to kanang panamit medyo kuan sila kanang sophisticated sila itande sa mga nitibo dito sa MOA. Mga igagaw, mga iyan na. Kaya manguli sila mga bag-o magsinina kay nagsargod ka uli sa Bohol sa pista na mga baile-baile na. So magpasundayag sa sila sa ilang kuan. So ang impression is well off sila, itandi kinta na mo nga atora dito. Tungod kay nang-apply na sila og tapasiro ba sa tubo. Unya nang eskwela dito na edukar, lahi nagtrabaho dili na tapasiro. Lakton nga pagsulti to nag sila magpuyo dito hangtod karon pag duwa na mo golf dito sa Victorias. Nangutana ko sa ano may mga bumpat dire, kaliwa na mo bumpat. Sarahina. Nangawa na ditong dapita pero namalhin ni bitaw, namalhin nag subdivision ana ba. Wala naman, patay naman ang industriya sa tubo nito. Kanang sangkiig na ba? Barely surviving. So, mo na, ang ekonomiya sa Cebu, pag tubo katong unag yung sutoy sa Cebu boom, nausab ang behavior sa mga taga Cebu ato. Sawa pa ang Cebu boom, usdante pa ko sa Manila, sakay kag barko, puloy Bisaya ginawa nga pasahero.
Di pa man to uso ng aeroplano. Mga tao mahadlok sa kay aeroplano kanang bulilit flight ang sayos buntag o kana sa gabi. Dusir mo kabuok pasahero. Di mo lukat og ticket nga biyahe kadlawon o kanang gabi ang mga tao so na this was in the mid-70s. Barko. So aligre kay nang biyahe sa barko. Ug abte ka makauyab juga puloy. Wa pa may cellphone. So aligre kayo, mga Bisaya, mag-istorya, Bisaya, sus, inigabot nung sa, dapit na sa kanang kining Batangas, yung dapita. Mukalit lang katagalog ang mga pasahero. Miro, mga Bisaya man, nagpangaon ba, breakfast na. Kitao-tao, nagpaniud to na, kuha naman, kanang, ninagalog naman tanan, puloy. Kay mauwaw magbinisaya. Magkano ka dumating? Mauwaw. Pero pag kagobernador ng Lito Osmeña, sa baa ka mo ato ka Glorieta Mall, makadungog ka, bay! Siningitay ka itong mutanaw, may namay kada tuig mo ato sa Manila, mga igala ka nang naay hi-fi show dito. Kanang hi-fi show. Kuha na siya, mga international distributors o ng mga high-end nga sound system, baka ng mga amplifier nga ditubo, nga mahalon kayo, na maligyag plaka, wan aman ng mga plaka, no? Mga mahalon naman ang mga bagong pressing nga plaka. Mo display sila dito, nga CD, o ka na mga stereo, kuha og mga suite diya sa, kuhaan, kaning, sa tinganan hotel. Adto na dito kada tuig. So display na sila mga higala, mga taga Manila o mga tao sa Manila, mga dato, mga adto dito mananaw. Kana si Ferdi Ludo, if you are familiar kanang sa di pa mo moabot sa country club na ay Cafe George diya. Second floor na ay sounds and images. Where di may buntag ay promoting your business. Inigsaka ni mo ng second floor puloy, kita ka dihag mga sound system nga tag million, ano ba? Kanang home theater. Minilyon ang kantidad. High-end. Mo display na siya dito. Kini si Vic, Victor Sierra sa Alta Vista. Tighimo man na siya og kanang dagko kay speaker nga horn. Yung mga tawa may kay ang gamiton nga kahoy ang factory na sa Mabulo pero ang description sa marketing Cebu Redwood. Mga tawa lang yan. Amo ng barkada Victor. Sa grupo nga hilig og music kanang high-end nga stereo. Kana akong stereo ako problem ko. Ug imong kwentahan akong gasto na mga 500,000 siguro. Hinahinal na kanang ilabay nimo kay wa mao ana ang wire sa imong amplifier silver na gikan sa Italy ana bitaw. So mga dito may ana dito. Ang mga Bisaya nga manuroy dito mubalhin-balhin makagikan sa usa ka suite sunod na po na kay open man. Mutanaw ka kung sa ilang kan magpatingog sila, patukar sila kung sa ilang kuan aron makadungog sa quality sa ilang equipment. Nagakamakita dito kato sila si Jim Paredes, Boboy Garubilio, Danny Javier, at tuto dito sila si dagan mga singers, mga artista mananaw dito kanang mga dato sa Manila. Ug ang mga dato sa Mindanao ug sa Cebu. May bawaan ni mo Cebuano na kay magbinisaya man. Di man tinagalog na, ay! Siningitay dito. Mga tawal may kay na bugiro kay taga Cebu. Mura mga Ilonggo.
kuha na siya manifestation na sa pag-improve sa ekonomiya sa usa ka lugar. Even people, mga tao nga wa ka realize, wa ka tugkad na wa sila kay bawanganong naingon-anin naman ta. Proud naman ta sa atong kaugalingon. Epekto na siya sa pagsaka sa ekonomiya. Tanawa ng Balamban tungod anang Tunisi, lahi na mag-attitude ang taga-Balamban na may gamayng superiority complex. Itandi sa silingan nga tumuran, aluginsan. Lahi na taga-Balamban ba ko? Kamu diya mga uyamot kayo mo eh. Yan na. Kay may mga beer house dito sa kuan nga 24 hours. Nanay mga negosyo ba nga wa kaniadto. Nana karon. So mao na ang Cebu. Kaning ilang description sa Cebu economy tinuod man eh. Tanawa ra gud ng Cebu skyline karon di ba mura na kadtong wa pa kasaka sa TAPS, saka mo balik dito sa TAPS, tanawa ninyo ang Cebu ug mao pa ba inyo makita sa una. Na mga drone shots, mga igala, video nga drone about Cebu sa gabi. Ang kadtong mga tao nga nangamatay na makakita ng hulagway sa Cebu karon masyak oy. Yang kinatas ang building sa una god Luim Building. Nakaabot pa ko ni anak nga mo na kinatasan. Diha ang opisina sa GMA 7. Una na kong trabaho diri sa Cebu, diha. 10th floor. Diha man ang DYWS sa una o katong a year after 99.5 RT. Ug ang TV station. Kinatas ang building, ang ikaduhang taas ng building ka ng Metrobank. Metrobank sa Jones Avenue, tupad sa Robinsons. Karon tanawa og hayan na sila dapit sakay kag barko puloy. Mda ko daan sa akong cellphone ba kay picturean ako. Hayan na matong luim man eh. Mabuang kag pangitasan naman to at ora eh. Ano ba? Picture. Nausap na. Unsa may gihimo sa gobyerno nasyonal? Tubaga ko nun ninyo kung say input sa national government sa pagtubo sa Cebu. BRT? Wa pa man ay contribution ang BRT pagkakaron. O for the past years, wa ginay contribution sa ekonomiya sa Cebu. Nausab naman ang design anak, di naman na mao. Unya ang implementation perting palpakag yun. Tanawa ko ron, perting ng trapika, wala imbis nga maghatag og paglaom nga luag-luag ng atong traffic. Kaminawa ang mga tao, di ba, gabagulbol na. Bisag diri sa mga interior nga mga kasada like San Jose, Raman, Jerusalem, ungot. So nausab na hinuon imbis maghatag og may mga comments sa Facebook nga kana bang positiba nga agwantahon ta na lang ni. Agwantahon ta ni makita ra ninyo ang benepisyo ani kun mahuman na. Pero moagi lagi og kasuko sa mga tao. Kaya ang total good nga concept anang BRT, aron mo masayod kamo mga reklamador, i-phase out ng jeepney sa main thoroughfares. So naanay data na pila ka mga drivers ang maapektuhan kanaman disenfranchise kung ma-fully implemented ang BRT. Apil na sa kwarta unta nga ibayad sa total package sa BRT. Apil na sa kwarta nga ibayad nga to sa maapektuhan. Ano sa naman naroon ng kontrata kanang mga kontraktor, mga slippage na makalilisang naman ang slippage niya na.
tungod sa national government. O kita pa ga-implement na dito. Pag kuha na lang Tami Osmeña sa una, pag propose na unya, after some studies, mao gyud kita og gi-aprubahan pa to dayon unya kita ay nag-implement. Human na. National man. Unya kana ganing pag-exercise manghigala sa eminent domain, na bang land acquisition? Patungan man na lidaan, mga hinti man sila nga mao na ibersyon, makadungog sila nga polito na ito. Dugay kayo na. Di na musugot ang mga tagiya si Uta kay na may kuhaon sa gobyerno pero just compensation. Di na mo paborot na sila ilan ng presyuro ng gobyerno ng mawapa silang presyo. Mao man na maungot. Nanadayo yung mga kiha. Ikiha. Panahon Duterte, naputol man ng klakiha. Mao tong dagang ing nahimos Duterte. Karon ibalik na sad. But dili ka panghambog ang national government unsa may ilang policy nga nakatabang sa nasod nga puro man palpak. May na lang ang nakatabang yun sa Cebu economy ang pagsaka sa inflation mga gala ug ang kagamay sa tubo sa bangko, interest rates. So nakay kwarta, i-time deposit nimo by millions. Gamay ra kag income gikan sa interest. Unya, ang katong imong income kanon man to sa inflation. Ug di kadi even ra, break even, alkansihon pa ka sa inflation. So unsa may gihimo sa mga negosyante sa Cebu? Ang kwarta nila gipagawas nila, land banking, tukod og building. Mo nang daghan ang building ng gawas magigala tungod ni ana nga kapalpakan sa nasyonal. Resilient man gyud ang mga Cebuano. Sukat pa man ni sa una. Kaya di man ta agricultural nga probinsya. Especially the city. Mandawi, Cebu City gyud. Basically, Cebu City, kuan man lang, surplus naman lang ng Mandawi o Talisay sa Cebu City. Cebu City, yun, historically, kuan, hub gining Cebu City, it's a hub. Trading, panahon pa sa Katsila, panahon pag-aning Magellan bitaw, mabitaw to si Humabon mo yung istorya. Kaya wala man ito magsalig o agriculture. Trading man ta. Mo nang way amo, mo nang buy. Imbis nga po, buy. Tabla ra ta way sabot ta pila may imo pila may kuan kayo kanang it's a negotiating, it's an art of business negotiation. Nga mi takwod ba sa daily life sa mga taga-Sugbo. That is our culture. Nag-andam, naghilis tungod kay gi-impose gyud sa central government ang ilang gustong may tabo. Sila gyud nakapugong o kadto palagi si bili man gyud ko adto, I mean sorry sa akong taman. Idol man gyud to nako. Ug si kanhi gobernador Lito Osmeña papisultion. Pasagdi lang mi. Mura ni among pangayoon, pasagdi lang mi. Dito sa Manila, pag istorya ni ana, pagkasunod simana puloy, giatake sa newspaper. Nga kana si Lito Osmeña gusto na siyang mahawd sa ila, kaya di man siya makadaog sa nasyonal, gusto siya maghawd, magpresidente, adto na lang sa ila. Tanawa ra gud sa kasatanas ng una. Mao nang musuggest siya nga kami lang ibahala ana, sagdi lami. Kay di man niyan madaang timbuk Pilipinas, ari na lang adto na lang siya sa iyang home turf maghawd-hawd. That was the criticism. Pero tinuod man og imo nang kwentahon, saktong gyud.
Kanang superhighway mga higala di man ta makautang sa gawas o kita ray mo utang kinanglang langhid ta sa national government. Nga na may kondisyon. Ug magsalig punta nila di pud sila mohatag. So natay 10% counterpart. Ug wa pa ma gobernador sa Noy Pabling o ang nang gobernador mituo pa sa idea nakalingkawas na unta ta. Humana ng superhighway. Kay maka-afford naman ta mo bayad sa 10% counterpart, depende kung suod nimo ang naglingkod sa Malacañang nga administrasyon. Maka-afford naman ta mo hatag sa 10% counterpart. Wa man na buhatan ni Noy Pabling. Labaw pang wa buhatan ni Gwen. So, kinsa may nakapugong sa atong ekonomiya? Of course, national government. Sila Cebu Power Central Visayas Philippines top economic engine. Of course, pero ayaw mo pag-apil-apil, ayaw mo claim o credit kay unsa may inyong contribution sa ekonomiya sa Cebu Bay or sa Region 7. Okay, naa. Kanang pantalan sa Tagbilaran, improve kayo. Kanang road network padung sa mga tourism targets dito sa Bohol, Chocolate Hills, Panglao, na mga lugar nga nanikamot po ng taon nga makabahin sa tourism. Naay gasto ang nasyonal na. Pantalan, nindot ang pantalan sa Bohol. Kuha man na, PPA mangyapon na. Di man na pareha sa Cebu nga CPA. Independent, quasi-independent man ang Cebu. Cebu Ports Authority. Pareha sa Mactan, Cebu International Airport Authority gyapon. Kanang sa Tagbilaran, national gina. Leyte, national na siya. Directly managed personnel. Kita rin separate kay wa pasad wa sa tay hinungdan gyapon nato karon. Klaro gyud ang istorya kinsa may makigistorya nako anak be. Bisag dili ko taas og kinaadman ang napita pero na ko nibawan. Anugon kaayo ug kita pa ginagdumala din kana mga kurakot gilabay na natog bato. Kailan man kinsa na sila, duol man na nato sila. Ug masuko ta nila. Andaran day na to. Karon, unsa man kani nga atake na to kunuhan ni Bongbong Marcos ana. Unsa may kapuslanan ani? Wa man ni contribution sa national kinini ang discourse at tuwa mang duwa dito sa kauluhan gyud. Nya kinsa man nang nanglingkod sa gahom. Dagang maing laki itandi ana nila sus mga Risa Hontiveros Simbako in town. Ari na diri sa Cebu, lat-ana kadaghang maing laki dinhi sa ato. Pero sila may naglingkod dito sa gahom. Hontiveros, Jingo Estrada, Tulpo. Tanawa gud ang kalidad sa ato mga public servants in the national government. The quality is terrible mga higala. Anyway, mao ni ang kahimtang at least ilang gi-acknowledge nga kita mo kinakusgang ekonomiya sa 17 ka mga lalawigan sa Cebu. Og napa to si Gwenron manghambog na pantungod nako. Dili ikaw dili probinsya, Cebu City, Metro Cebu. Of course, province it includes the whole province kay na may Tsunisi. Unya, of course, region Bohol, kusog ang tourism sa Bohol kanunay puno ng barko. Ako muuli magkukadiyot puloy kay death anniversary sa akong baby girl niya. Mangadji man sa amo, magpapangadji man gito si mama dito. So mutambong lang ko, mubalik po ko dayon. Sakay na sa fast crab, di ko magdagsyanan. Puno kanunay. Puno kanunay, back and forth. So maayo ang dagan sa tourism sa Bohol. Ang ngayon, masang atuon ni mo, ako taga Bohol, magkon niya. Di man ko ganahan ng Bohol for a long time.
sukad ko nakataak og Cebu, di na ko ganahan dito magbati kay magadan. Na ba? Wa pa sa taka hibaw kung sa ka importante din ng wa matandog ang kinaiyahan. Ganahan mo kanang espaltado ang daan, kanang mga building mong makita karon nga naka-realize nga mas maayo man daytong sa kabukiran. Layo ang kasakit. Ang kalanggaman ay na nag-awit. Nindot na kayo dito na everything you have in Cebu, tuwa po dito. So, okay na kayo. Okay na kayo. Kusog ang ekonomiya niyo. Adto ka sa secure, mo na advantage sa secure karon kay tuwa pa dito ang kinaiyahan. Wa pa kay matandog ba? Wa pa matandog. Barato ang pagkaon dito. Ang ako kung adopted son ni Eddie, Dr. Eddie Lee, wa man dugay mo mata so wa makadungan mo kaon. Naning kamot na lang siya, iya kaon karinderya pagbalik. Gasiga ang mata ba kanang shock siya. O nga tito ang ano man dong. Ang akong gibayaran sa kung pamawas 35 pesos, masa may mong gikaon. Wag ka siya na shock siya sa presyo. Ang anga karinderya sa ingikanan. Pero magkakaon kag 75 pesos, dako pagkaon si Bruno akong iro ana. Bueno, mo pause before we finally end